Nagsimula ang kwento sa isang high school student na si Alex kung saan excited ito dahil sa field trip ng kanilang paaralan papuntang Paris. At habang nag-iimpake si Alex sa kanilang bahay ay tinulungan siya ng kanyang ina sa pag-aayos ng kanyang gamit, ngunit nang nakita niyang tinatanggal nito ang lumang luggage tag ng kanyang ama mula sa nakaraan nilang biyahe ay agaran niya itong pinigilan at sinabihan ni Alex ang kanyang ina na ito ay pampaswerte niya. Kinagabihan bago ang biyahe ay mahimbing na natulog si Alex sa kanyang kwarto, ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay parang may isang tinig siyang naririnig at ito ay tumatawag sa kanyang pangalan, at nang magising ito ay wala naman siyang nakitang tao sa kanyang silid. Sa susunod na eksena ay ipinakita ang isang orasan na palyado kung saan makikita na ito ay naging 180 na kapareho ng flight number sa sasakyan nilang eroplano. Pagdating sa paliparan nila Alex ay may isang misyonaryo na lumapit rito at nag-abot ng flyer at sinabi sa kanya na hindi pa tapos ang kamatayan na agad namang pinagtaka ni Alex. Pagkatapos mag-check-in ni Alex ay sinabi ng staff na ang oras ng pag-alis ng flight nila ay eksaktong alas 9:25 na kaparehas naman ng oras ng kapanganakan ni Alex na lalo pa niyang pinagtataka. Sa sumunod na eksena ay makikita ang iba pang mga classmates ni Alex na sina Billy, Todd, Carter, Terry at Claire. At nang papaupo na si Claire sa waiting shed ay aksidente naman niya nabitawan ang kanyang libro, ngunit pinulot naman agad ito ni Alex. Ngunit nang buksan ni Claire ang isang pahina ng libro ay makikita na ito ay napunta sa larawan ng kamatayan ni Princess Diana sa isang car crash na nangunguhulugan na may hindi magandang senyales sa kanila. At nang sumapit ang oras para sa kanilang pagsakay sa eroplano ay dito nakaramdam si Alex na kakaiba habang dahan-daang itong pumapasok sa loob ng eroplano. At nang ito ay makaupo na ay may dalawang kaklase ni Alex ang humiling na makipagpalit siya ng upuan, kaya naman walang magawa si Alex kundi lumipat sa tabi ng kanyang matalik na kaibigan na si Todd. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang bumukas ang tray table sa harapan ni Alex at nang tingnan niya ito upang ibalik ay bigla naman itong nasira. At nang makasakay na ang lahat sa eroplano ay dito na naghanda ang mga staff at piloto para sa kanilang paglipad, ngunit tila hindi pa sila nakakalayo ay lumalakas na ang pagyanig ng eroplano hanggang sa tuluyan na nga itong nawala ng kontrol at lalo pang lumakas ang pag-alog sa loob ng eroplano. At ilang saglit lang ay dito na nagkaroon ng mga kislap ng apoy sa sulok nito at biglang sumabog ang pintuan sa kaliwang bahagi ng cabin kung saan dalawang estudyante ang nahigop papalabas ng eroplano, at dito makikita na nilalamon na sila ng apoy sa loob ng eroplano at bumagsak ng mabilis. At pagkatapos ng nakakakilabot na pangyayari ay biglang nagising si Alex na nangunguhulugan na isa lang pala itong masamang panaginip dahilan upang pagpawisan ito at takot na takot. At nang pinuntahan na niya ang upuan ni Todd ay nadiskubre nito na sira rin ang tray latch ng nasa harapan nila na kapareho sa kanyang panaginip. Dahil dito ay ipinaalam ni Alex sa iba niyang mga classmates na babagsak ang kanilang sinasakyan na eroplano, at dahil sa pang-aamok ni Alex ay nena si Carter, kaya naman sinubukan nitong suntukin si Alex. Dahilan upang magkagulo sa loob ng eroplano at agaran silang pinalabas ng flight attendant ang ilan sa kanila, at sa huli sina Alex, ang guro nilang si Miss Luton ang pinaalis sa eroplano, at ilang saglit lang ay sumunod din si Todd, at pagkatapos ng kaunting pag-aalangan ay lumabas din si Claire dahil sa kakaiba rin itong nararamdaman. Dahil sa abala sa loob ng eroplano ay ayaw na silang pasakayin muli ng mga staff habang nasa loob pa rin ang ibang estudyante. Kaya naman napilitan si Miss Luton na hayaan na lang ang ibang guro na sumama sa flight at sinabi na sila'y sasakay na lang sa susunod. Dahil sa nangyari ay dito sinabi ni Alex sa kanyang guro ang kanyang mga nakita, ngunit tila hindi naniniwala si Carter sa kanyang sinasabi hanggang sa muli na naman silang nagsuntukan. At habang nag-aaway sina Alex at Carter sa labas ay biglang may malaking pagsabog sa kalangitan at mapag-aalaman na sumabog ang eroplano na kanilang sinasakyan na eksaktong gaya ng nakita ni Alex sa kanyang panaginip na labis nilang ikinagulat at ikinatakot. Ilang saglit lang ay dumating na ang mga FBI agents na sina Wina at Shrek kung saan inimbestigahan ng mga ito ang 7 taong hindi nakasakay sa eroplano, at pinaghinalaan nila si Alex dahil sa kanyang vision, at dahil sa walang sapat na ebidensya laban sa kanya ay pinauwi na nila ang mga ito. Lumipas ang isang buwan matapos ang masaklap na pangyayari ay ginanap ang isang memorial service para sa mga estudyanteng namatay sa flight kung saan dumalo ang 7 nakaligtas sa aksidente, ngunit ang ilan sa kanila ay iba na ang turing nila kay Alex na tila pinaghihinalaan rin siya ng mga ito na may kinalaman sa pagsabog ng eroplano. At isa na roon si Carter na galit pa rin sa kanya, at nang nilapitan ni Alex si Miss Luton ay tila ganon rin ang iniisip tungkol sa kanya at ayaw nang makipag-usap kay Alex. Ilang saglit lang ay lumapit si Billy kay Alex at ikiniwento niyang pumasa siya sa driver's test, pero sinabi ng instructor na mabilis rin siyang mamamatay, at bukod rin doon ay nagtanong siya kay Alex kung totoo bang may malas siyang daladahilan upang magalit sa kanya si Alex. Samantalang nanatiling magkaibigan pa rin sina Todd at Alex, habang si Claire naman ay labis na nagpapasalamat kay Alex dahil nasadyap niya ang kanyang buhay.
Ngunit patuloy pa rin ang pag-iisip ni Alex at hindi niya maintindihan kung bakit siya lang ang nakakita ng kapahamakang nangyayari sa oras na iyon. Kaya naman dito na nagsimula si Alex mag-research patungkol dito at isang gabi ay may isang kuwago ang biglaang lumapag sa kanilang bintana at dahil sa gulat ni Alex ay ibinato niya ang hawak na magazine sa naturang kuwago. Dahilan upang tumama ang magazine sa umiikot na electric fan at napunit sa maliliit na piraso ang mga pahina nito at isa sa mga piraso nito ay dumikit sa binti ni Alex kung saan nakasulat doon ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan na si Todd. Sa parehong oras ay may tilang nangyayaring masama kay Todd at tila makikita na may malakas na hangin na pumasok sa kanyang banyo at isinara ang pinto nito habang may tumutulong tubig mula sa toilet tank na gumagapang papunta sa paa ni Todd. Habang nag-aahit si Todd ay aksidenteng nahiwa niya ang kanyang sarili at pagtingin niya sa salamin ay may dumaan na isang itim na anino kaya naman nang humarap siya ay wala naman itong nakitang kahit ano. Habang tinatanggal niya ang mga damit na nakasabit sa tali sa itaas ng bathtub ay biglang nadulas si Todd dahil sa tubig na natapakan nito dahilan upang nabuhol ang tali sa kanyang leeg habang siya ay nakasabit sa bathtub hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay dahil sa pagkakasakal. Habang makikita naman si Alex na may masamang kutob para sa kanyang kaibigan ay agad na tumakbo ito papunta sa bahay ni Todd ngunit nakita nito na huli na siya at nakita na lang niya ang katawan ni Todd na inilalabas na ng mga pulis. At nakita rin niya na naroon din si Claire at binabalaan siya nitong umalis agad dahil siguradong pagbibintangan na naman siya ng FBI kung makita siyang nandoon sa pinangyarihan. Kinabukasan ay pinuntahan ni Alex si Claire at tinanong niya ito kung bakit pumunta siya sa bahay ni Todd kagabi kung saan sinagot ito ni Claire at sinabi na pareho silang nakakaramdam ng masamang pangitain. At bukod pa roon ay parang alam din daw niya na may panganib na paparating sa kanilang mga survivor kaya naman dito biglang napaisip si Alex mula sa pagkakasabog ng eroplano hanggang sa pagkamatay ni Todd. At sa gabing iyon ay palihim silang pumasok sa isang punerarya at tahimik silang pumunta sa loob at nagtungo sa morgue kung saan naroon ang bangkay ni Todd upang muli itong makita. At habang tinitingnan nila ito ay biglang may lumitaw na misteryosong lalaki na nagngangalang Bloodworth kung saan ibinunyag ni Bloodworth ang isang nakakakilabot na lihim patungkol sa kamatayan at sinabihan niya si Alex na ang kanyang pangitain ay gumulo sa plano ng kamatayan. At dahil doon ay babawiin muli ito ng kamatayan at ang bawat isa sa kanila ay mamamatay na naaayon sa pagkakasunod na dapat sana nilang ikinamatay sa loob ng eroplano. At nang marinig lahat ito ni Alex ay tila nanginig ito at agad niyang naalala ang sinabi ng misyonaryo na lumapit sa kanya sa paliparan at sinabing death is not the end. Ilang saglit ay nagkataong nagkita-kita muli ang 6 na natitirang survivor sa eroplano kaya naman agad ibinahagi ni Alex ang kanyang natuklasan at sinabi na nakalista na ang kanilang kamatayan. Ngunit tila si Carter ay gaya ng dati ay hindi pa rin naniniwala sa pinagsasabi ni Alex at dito muli na namang nauwi ang dalawa sa mainit na pagtatalo hanggang sa pumagitna na si Terry sa dalawa at dito nagalit siya kay Carter dahil sa pagkamainitin ng ulo nito. Dahil sa galit ay napasigaw siya sa gitna ng kalsada at tuluyang nagpaalam kay Carter hanggang sa may isang bus ang biglang sumalpok sa kanya na agarang ikinamatay ni Terry. Dahil sa nangyari ay napatunayan ni Alex na totoo ang sinabi ni Bloodworth na isa-isa na silang kinukuha ni kamatayan at maging ang pagkakasunod ng pagkamatay ay eksaktong gaya ng nasa eroplano. Dahil sa alam na ni Alex kung sino ang susunod ay nagpasya si Alex na balaan si Miss Luton ngunit nang siya ay makita nito ay tila naiilang na ito kay Alex at pinaghihinalaan niya ito nang makita niyang nakatambay ito sa labas ng kanyang bahay at sabay agad siyang tumawag ng mga pulis. Habang dinadala ng mga pulis si Alex dahil sa paghihinala ng mga ito ay may kakaibang hangin naman ang pumasok sa loob ng bahay ni Miss Luton. At dito nakita niya sa kanyang takore ang sarili niyang madilim na refleksyon kung saan bigla na lang namatay ang apoy sa kalan nito sa hindi malamang dahilan. Dahil sa hindi maipaliwanag ay nagulat si Luton at natapon nito ang kanyang mainit na tubig mula sa kanyang tasa at upang kumalma ay kumuha ito ng isang bote ng vodka kung saan ipinalit niya ito sa kanyang natapon na mainit na tubig dahilan upang nabiyak ang kanyang baso dahil sa temperatura. At habang naglalakad si Miss Luton ay wala itong kaalam-alam na tumulo ang kanyang vodka papunta sa loob ng kanyang computer dahilan upang magsanhi ito ng short circuit na agarang nagliyab at sumabog patungo sa kanyang mukha at sabay tumama ang mga bubog nito sa kanyang leeg. At habang naghihingalo dahil sa sugat ay makikita na lalo pang lumalakas ang apoy papunta sa kanyang kusina. At nang tinangka ni Luton na abutin ang tuwalya upang takpan ang kanyang sugat ay aksidenteng nahulog ang isang kutsilyo na nagmumula sa itaas at diretsong tumusok ito sa kanyang dibdib na lalo pa niyang ikinaaray. At sa sandali ding iyon ay dumating si Alex mula sa istasyon ng pulis at dito nakita niya ang kanyang guro na sugatan. Nang tutulungan na ito ni Alex ay bigla namang pumutok muli ang kalan ni Miss Luton kung saan may isang upuan ang bumagsak rito kaya naman mas lalo pang bumaon ang kutsilyo sa kanya na siyang agaran niyang ikinamatay.
Nang makita ni Alex na wala na ang kanyang guro ay agad na itong tumakbo papalabas at doon niya nabunggo si Billy na sakto namang dumaraan sa bahay ni Miss Luten. Sa sumunod na eksena ay makikita na 3 na ang namamatay sa kanila at silang 4 na lamang natitira at dahil dito ay napagdesisyonan nila na magsama-sama sa loob ng sasakyan ni Carter at sabay nagtanong ang mga ito kung sino ang susunod sa kanila. Matapos marinig ni Carter ang lahat patungkol sa sinasabing kamatayan ni Alex ay bigla na lang itong naging agresibo at tila pinapakita nito sa kanila na hindi siya natatakot kay kamatayan at hindi rin siya naniniwala sa pinagsasabi ni Alex kung saan dito niya pinatakbo ang kanyang kotse sa gitna ng daan na halos ikabangga nilang 4. At nang matapos niyang takutin sina Alex ay inihinto niya ang kanyang sasakyan sa gitna ng railroad upang subukan si kamatayan. Nang makita ni Carter na papalapit na ang tren sa kanya ay tila nakaramdam ito ng takot at sa huling sandali ay nagbago ang isip ni Carter at tinangka niyang tanggalin ang kanyang seatbelt ngunit laking gulat niya na hindi niya ito matanggal sa kabila na papalapit na sa kanya ang tren sa sasalpok sa kanya. Dahil sa nakita ni Alex na kailangan ng tulong ni Carter ay agaran niya itong pinuntahan at pinilit ni Alex na mailabas ng ligtas si Carter sa huling segundo bago pa man sila masagasaan ng tren. Dahil sa nangyari ay tila naniniwala na si Carter kay Alex at dahil sa pagkakaligtas niya kay Carter ay inakala nila na nagawa na nilang matalo ang kamatayan dahil nailigtas nila ang dapat na susunod sa listahan. Ngunit habang nagdiriwang ang 4 ay may isang kapiraso ng bakal na mula sa kotse ni Carter ang tumalsik na eksaktong tumama sa ulo ni Billy dahilan upang maputol ito. Lumipas ang ilang araw ay makikita si Alex na nagtatago sa isang kubo kung saan ipinapako nito ang lahat ng bintana at tinakpan ang mga matutulis na bagay na pwedeng maging sanhi ng aksidente. Dahil sa kanyang ginagawa ay akala nito na nalinlang na niya ang kamatayan dahil tinakpan na niya ang bawat bagay na pwede niyang ikipahamak. Hanggang sa sumapit ang gabi at nagbabasa ng lumang dyaryo si Alex ay bigla niyang naalala ang isang nakakagulat na bagay sa kanyang unang pangitain kung saan nakipagpalit siya ng upuan sa eroplano. Ngunit napagtanto nito na hindi pala ito nangyari dahil hindi siya nakasakay sa flight kaya naman napag-alaman nito na si Clear pa pala ang una sa listahan. Kaya naman dito na agad nagmadaling pinuntahan ni Alex si Clear upang balaan ito ngunit eksaktong dumating naman ang mga pulis dahil sa pagkamatay ni Miss Luten. At nang makita niya ito ay agaran na itong tumakbo papalayo dahil wala na siyang oras para magpaliwanag sa mga pulis. Samantala si Clear naman ay nasa loob ng kanyang bahay at ilang saglit ay bigla namang nagkaroon ng matinding kidlat at napakalakas na hangin sa paligid. Hanggang sa biglang tinamaan ng kidlat ang linya ng kanilang kuryente dahilan upang maputol ito at nabahala ang kanyang aso at wala itong tigil sa kakatahol. Nang makita ito ni Clear ay agaran itong lumabas upang iligtas ang kanyang alagang aso ngunit sa di inaasahan ay nadulas ito at halos tamaan ng bumabagsak na antena. Sa kabutihan palad ang lahat ng pagtatangkang pwede niyang ikinamatay ay natakasan niya at nakaalis siya agad sa kanilang bahay at nakapasok sa loob ng kotse. Ngunit tila hinahabol pa rin talaga siya ng kamalasan dahil sa labas ng kanilang parking lot ay may mga live wire ng kuryente ang nagliliyab na nakapalibot sa kanyang sasakyan dahilan upang hindi siya makalabas ng hindi nakukuryente. Hanggang sa dumating na si Alex at agaran siya nitong tinulungan ngunit dahil sa mga wire na nakapalibot sa kanila ay agad na nagliyab ang paligid at nang makita ni Alex na malapit nang mamatay si Clear ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Kung saan hinawakan niya ang 2 wire upang mabigyan ng pagkakataon si Clear na makatakas sa loob ng sasakyan hanggang sa tuluyan ng sumabog ang naturang cable at nakuryente si Alex ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas ito. 6 na buwan ang lumipas makikita na nakarating na ng ligtas sa Paris sina Alex, Clear at Carter at tila normal na muli ang lahat at masayang lumabas sa loob ng eroplano dahil inakala ng mga ito na nakaligtas na sila sa kamatayan. Ngunit sa loob ni Alex ay may bumabagabag pa rin sa kanya at muli niyang ibinahagi ang cycle of death nilang 7 at sanabi niya sa kanila na iniligtas niya si Carter kaya ang kamatayan ay dumiretso kay Billy. Dahil sa ayaw na nilang pag-usapan ang patungkol roon ay inasar na lang ni Carter si Alex at habang masaya silang umiinom ng Tanduay ay bigla na lang nakaramdam si Alex ng kakaiba sa may street performer na kumakanta sa kanilang likuran. Dahil sa naramdaman ni Alex na may mali sa kanyang presensya ay nagpasya na lang itong bumalik sa hotel mag-isa. Ngunit bago pa man ito makalayo ay bigla na lang naaksidente ang naturang bus malapit sa kanila dahilan upang matanggal ang isang malaking karatula sa hotel at agarang tumilapon ito patungo kay Alex ngunit sa kabutihang palad ay itinulak siya ni Carter at nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit tila bumalik muli ang karatula at dito tinamaan si Carter na agaran nilang ikinamatay. Kung nagustuhan nyo ang ating movie recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe sa ating channel. Salamat!